Okay, hello teachers. Magandang buhay sa inyong lahat. So, kumusta na yung pagre-review nyo ngayon? Malapit ng board exam. Ilang linggo na lang board exam nyo na. Kaya puspusan dapat yung pag-review nyo ha. Huwag kayong tamarin sa pag-review teachers, okay? O sige, ngayon, tatalakayin natin yung panimulang linguistika. Again, panimulang linguistika, okay? So, before tayo magsimula, fair use lang. Okay, fair use. Yung mga content o yung mga content na nasa PPT ko ngayon, teachers, mula po yun sa iba't ibang sources, okay? Mula po yung iba sa Google, mula rin po yung iba sa aklat na ginamit ko nung ako'y college pa, tsaka yung aklat na meron ako ngayon, okay? Okay, so yun po yung pinagmulan. Kumbaga, yung mga references ko sa content na meron ako ngayon sa PPT. Nakuha ba? Okay, so for educational purposes lang din naman to, okay? Next na tayo, teachers. Kapag tinanong sa board exam kung sino yung ama ng panimulang linguistika, again, sino yung ama ng linguistikang Filipino? Again, kapag tinanong sa board exam kung sino yung ama ng linguistikang Filipino, ano yung sagot nyo? Sino yung ama ng linguistikang Filipino again? Very good. Si Cecilio Lopez. Again, sino yon? Cecilio Lopez. Huwag kayong malito ha. Baka yung iba sa inyo sinagot, Lope K. Santos, ma'am. Hindi. Okay? Si Lope K. Santos, siya po yung ama ng Balarilang Tagalog. Pero kapag tinanong, ama ng linguistikang Filipino, ang sagot po dyan, Cecilio Lopez. Again, Cecilio Lopez. Nakuha niyo ba? Okay, very good, teachers. Now, simula tayo sa punuluhiya o palatunugan. Kapag tinanong sa board exam, teachers, makinig kayo. Kapag ang tanong sa board exam, ito yung maliit or ito yung makabuluhang unit ng tunog. Again, ano yung tanong ko? Makabuluhang unit ng tunog. Ano yung sagot nyo? Very good. Ponema po yun. Again, ano yun, ma'am? Ponema, makabuluhang unit ng tunog. Nakuha nyo ba? Very good. Ponema yon. Pero kapag ang tanong sa board exam, teachers, makinig kayo. Kapag ang tanong sa board exam, kung ano daw yung pag-aaral sa makabuluhang unit ng tunog? Ano yung pag-aaral sa makabuluhang unit ng tunog, teachers? Anong sagot nyo? Basta makabuluhang tunog, pag-aaral. Again, pag-aaral sa makabuluhang tunog. Very good. Ang sagot dapat dyan ay ponolohiya. Again, ano yon? Ponolohiya. Very good ang taong bayan. Now, what if tinanong sa board exam, teachers? Ilan lahat ang ponemang Filipino? Again, ano yung tanong ko? Ilan lahat ang ponemang Filipino? Ano yung sagot nyo? Ilan? Very good. Kapag tanong, ilan lahat ang ponemang Filipino? Ang sagot, 21. Again, 21 teachers. Ang ponemang Filipino, 21. Very good ang taong bayan. Ma'am, saan pa nagmula yung ponemang Filipino? Filipino, mula po yun sa Abacada, teachers. Abacada ni Lope K. Santos. Okay? Yung Abacada ni Lope katinig mga teachers, kapag when we say, okay, makinig kayo, kapag sinabi natin katinig, yun po yung consonant sa English. Again, katinig, consonant po yun sa English. Nagkabala po ito sa sa Abacada po ito ha. Next, meron tayong ilang katinig teacher, ilang katinig nga. Very good. Meron tayong 16 na katinig. Again, ilan yun, ma'am? 16. Ma'am, bakit 16, ma'am? Binilang ko to, ma'am. 15 lang yan, ma'am.
hindi po yan sa katinig. Again, yung impit na tunog, kasama po yan sa katinig. Nakuha nyo ba? Kaya 6 baliktad yung nasa PowerPoint. Again ha, uulitin ko. Ilan lahat yung ponemang Filipino, teacher? Sumagot kayo. Ilan lahat ang ponemang Filipino? Very good. 21. Again, 21 kasama na dyan yung impit na tunog. Nakuha nyo ba? Okay, very good. So, ilan ang lahat ng katinig sa ponemang Filipino? Ilan lahat ang katinig? Katinig or consonants? Ilan lahat yon? Ilan lahat ang consonants? Very good. 16 po lahat. Kasama na doon yung impit na tunog. Nakuha nyo ba? Very good. Next, ilan lahat ang patinig? Patinig or vowels? Patinig. Ilan lahat? Very good. Meron tayong 5 patinig. 5 patinig. Nakuha niyo ba? Huwag kayong malito ha. Okay, very good ang taong bayan. Now, teachers, ang usually sa tinatanong sa board exam, ilang lahat ang panemang Filipino 21? Or minsan, ang tanong teachers, ilan lahat ang ponema na makikita sa salitang ito, blah blah blah, or halimbawang salita. Ma'am, hindi yun, nalito po ako. Ganito yung teachers ha. Sa board exam kasi, minsan, nagbibigay lang sila ng salita. Tapos, tinatanong kung ilan lahat daw ang ponema na nasa salita na iyon. Okay? So, paano yun matutukoy? Ma'am, ang dali-dali lang yan eh, di ba? So, wait muna. Wala siya dito. Ito muna teachers. Balikan na lang natin yung first slides, yung unang slides nito ha. Yung pangipin teachers, ilang ponema po ang nasa salitang pangipin? Again, ilang ponema ang nasa salitang pangipin? Sumagot kayo, ilan yon? Bilangin nyo. Meron tayong ilang ponema ang nasa pangipin? So, 3, 4, 5, 6, 7 na nasa salitang pangipin. Nakuha niyo ba? Okay, very good. Ganyan yung tanong sa board exam. Next, ilang ponema ang nasa salitang maganda? Ilang ponema ang nasa salitang maganda na nasa salitang tula? Teachers, makinig kayo. Tula. Ilan? Okay, so meron tayong ilan? 5. Kita ko dyan, ma'am eh. Makinig kayo, teachers. Di ba kasama yung impit na tunog sa ponemang Filipino? Meron kasi niyang impit na tunog. Tula. Siyang impit na tunog, pinipigilan yung paglabas ng hangin mula sa lalamunan mo, di ba? So, merong impit na tunog ang salitang tula. So, kaya, yung impit na tunog kasama po yun sa bilang. Kasi nasa ano yun eh, ponemang Filipino yun. So, ilan lahat? So, meron tayong yung sa board exam. Ganyan yung tanong sa board exam. Kaya, wag nyo lang bilangin ha, diretso. Wag nyo bilangin diretso kung ilang litra ang nandoon. Nakuha nyo ba? Tanda, yung impit na tunog, kabilang po yun sa bilang, kabilang po yun sa ponema. Nakuha niyo ba, teachers?
Okay, so ganyan ha, huwag kayong malito dyan. Next na tayo, teachers, balikan muna natin ito. Okay? So, merong tinanong sa board exam. Saang bahagi daw, teachers, ng dila ang ponemang A? Kapag binibigkas mo daw yung ponemang A, teachers, saang bahagi daw yun ng dila? Okay, so nasa central lang po yan. Okay? So, central teachers. Okay, screenshot nyo na lang yung table na iyan. Okay? So, next na tayo, teachers. Dito tayo sa punto ng articulation at paraan ng articulation. Mga teachers, huwag nyo nang lituhin yung sarili nyo. Kapag ang tanong, saang bahagi? Kapag ang tanong, saang bahagi? Basta saang bahagi ang tanong, mga teachers, ang sagot po dyan, punto ng articulation. Again, ang sagot po dyan, punto ng articulation. Pero kapag ang tanong, ano, again, ano yung sabi ko? Paraan kung papaano inilabas yung hangin. Okay? Paano daw pinapalabas yung hangin. Okay? Paano pinalabas yung hangin? That is actually paraan ng articulation. Basta may paraan ng articulation na yan. Baka nalito kayo, teachers, parang ano lang to sa akin ha, parang slight lang yung pagkatalakay ko, okay? Kasi siguro yung iba natalakay na talaga to sa sa mentorship natin, 'di ba? Sa mga CBRC. So tinalakay ko lang to ulit para sa mga self-review na nanonood sa video ko, okay? So ganito, teachers, tandaan nyo, kapag saang bahagi ng bibig binibigkas, ano yung sagot nyo? Saang bahagi ng bibig? Very good. Punto ng articulation po iyon. Kapag punto ng articulation, teacher, ito yung bahagi ng bibig, punto ng articulation. Saang bahagi? Panlabi ba? Pangipin ba? Panggilagid ba? Pangalangala ba? Yun yung bahagi ng bibig. Under yan sa punto ng articulation. Nakuha niyo ba, teachers? Very good. Pero kapag ang tanong, paraan ng pagbigkas or paraan ng pagpapalabas ng hangin, paraan ng pagpapalabas, paano mo pinapalabas yung hangin? Pasara ba? Pailong ba? Pasutsut ba? Pagilid ba? Pakatal ba? O malapatinig ba? Okay? So, yun, teacher, palabas ang hangin. Ano nyo ba? Okay. Anong ito sa board exam, mga teachers? Saang bahagi ba? Makinig kayo ha. Saang bahagi ba ng bibig binibigkas ang ang ponemang T at D? Again, ano yung tanong ko? Saang bahagi ba ng bibig binibigkas ang mga ponemang T at D? Saang bahagi ng bibig yun, mga teachers? Kapag bahagi or saang bahagi, ano yung titingnan nyo? Punto ng articulation. Again, ano yung titingnan nyo, teachers? Punto ng articulation. Articulation. So, yung T at D, mga teacher, yun ang bibig, binibigkas yung P at B. P. Di ba ginamit, tingnan nyo yung labi ko, P at B. Yun yung ginamit ko nung binigkas ko yung salitang P at B. Or yung, hindi salita, yung ponemang P at B. Okay? So, yun po yung panlabi. Okay, ganyan yung tanong sa board exam. Saang bahagi ba ng bibig binibigkas ang ponemang P at B? Panlabi po iyon. T at D, pangipin po iyon. Okay? And so on. So, tandaan nyo na lang yung mga letra. Kahit hindi nyo naman yung tinatandaan, teachers, kahit wala kayong idea about yan, teachers, kapag binibigkas nyo yan, malalaman nyo talaga kung pangipin ba siya, palabi ba siya, di ba? Kasi obvious yan sa pagbigkas natin. Pero kapag ang tanong ha, paano binibigkas yung P at B? Paano binibigkas ang P at B? Pasara.
pasara. So kapag tanong paano, paraan ng articulation po yan. Uy, teachers, naway unawaan nyo ha, pero kapag hindi confused pa rin kayo, balikan nyo na lang itong slides na to, okay? Pwede nyo screenshot, basahin nyo, okay? Next tayo, teachers, mga uri ng phonema. Again, mga uri ng phonema. Meron tayong phonemang segmental, meron din tayong ponemang suprasegmental. Nakuha niyo? Kapag sinasabi nating ponemang segmental, teachers, nakafocus po sila sa titik. Yung nagbabago daw yung kahulugan ng salita. Nagbabago ang kahulugan ng salita. Depende po siya sa titik na ginagamit. Ano yung sinabi ko? Yung mga titik o yung letra. Again, magsulat dyan. Ponemang segmental, nagbabago yung kahulugan ng salita, depende sa titik o sa letra na ginamit. Ano ba yung under sa segmental, teachers? 'Di ba? Yung ponemang segmental, teachers, under po dito yung diptongo, yung cluster, yung pares minimal, yung malayang nagpapalitang ponema. Tama ba? Yes, tama po yon. Ngayon, teachers, kapag diptongo, ano yung tinatandaan nyo? Yung magkasamang patinig at malapatinig sa iisang pantig. Yun, 'di ba? Yes. Yung malapatinig tsaka yung patinig tsaka malapatinig, mga teachers, titik ba 'yon? Letra ba 'yon? Yes, mga letra 'yon. Yung A, yung W, yung Y, mga letra 'yon. Kaya nagbabago yung kahulugan niya sa segmental depende sa letra. Nakuha? Next, nandito rin po yung cluster. Yung cluster, yung kambal katinig sa iisang pantig. Tapos pares minimal, letra pa rin yun. Di ba? Yung P at saka B. Yung pala, bala, ganyan. Pares minimal, letra pa rin yun. Next, yung malayo nagpapalitang ponema, yung R tsaka yung D. Di ba letra pa rin yon? So kumbaga, basta ponemang segmental, nababago ang kahulugan, depende sa ginamit na titik o letra. Nakuha niyo ba, teachers? Okay, very good. Now, how about ponemang suprasegmental, ma'am? Nababago yung kahulugan, depende sa simbolo or sa notasyong ginagamit. Simbolo or sa notasyong ginagamit. Ma'am, ano po yung kahulugan dyan? So ganito po yung teachers. Sa suprasegmental, ano ang nandoon? Yung diin. Yung diin, under sa diin, nandoon po yung malumay, malumi, mabilis, tsaka yung maragsa. Di ba nasa ponema, nasa diin po yun, di ba? Yes. So ginagamit natin doon yung mga tuldik. Di ba? May tuldik na pakopya, pahilis, tsaka paiwa. So mga simboliko po yung ginamit para mabago yung kahulugan ng salita. Tapos sa suprasegmental, nandoon po yung antala, yung notasyon, 'di ba? Yung tono, 'di ba? Yung antala, teachers, familiar kayo? O sige, sa antala, nababago yung kahulugan ng salita depende sa kung saan yun nilagay yung kama or yung kuwit, okay? So, notasyon pa rin to or isimboliko pa rin ito, mga tuldik pa rin ito, bantas, mga ganyan. So, sa suprasegmental, nababago ang kahulugan depende sa mga simboliko or notasyon na ginagamit. Nakuha niyo ba? Okay, isa-isahin natin. Ngayon magsimula tayo sa ponemang segmental. Again, ponemang segmental. Unahin muna natin, teachers, yung at malapatinig. Yung malapatinig natin, ito yung W tsaka yung Y. Nakuha niyo ba? W tsaka yung Y. Malapatinig po natin yan, okay? Tapos, magkasama ang dalawang ito sa iisang pantig. Hindi sila pwedeng magkahiwalay, teachers. Nakuha niyo ba? Hindi sila pwedeng magkahiwalay kasi sa diptongo, may forever. Okay? So, tingnan natin, teacher, araw. Nagkahiwalay ba? Araw. Okay, wait muna. Araw. Kapag sinasyllables natin or pinapantig natin, yung A tsaka yung W, yung patinig tsaka yung malapatinig, nagkakahiwalay ba sila o hindi? Hindi, di ba? So, isa po itong halimbawa ng diptongo, yung sisiw. Si ang tanong sa board exam, what if yung halimbawa na salita, yung
salitang awit. Again, yung hindi, awit. Awit ha, yung song, ganyan, awit. Halimbawa ba to ng diptonggo? Hindi. Ma'am, meron siyang patinig for ma'am. Halimbawa, no. Ang sagot, bawa, kasi sila nagkahiwalay yung patinig at malapatinig. Ang rules sa diptonggo mga teachers, hindi dapat sila magkahiwalay. Dapat magkasama sila sa iisang pantig. Kaso lang, sa salitang awit, nagkahiwalay yung A tsaka yung W kapag pinapantig. Halimbawa, wit, di ba? Wit. So, kumbaga, yung A tsaka yung W, nagkahiwalay sila. 'Di ba? Awit. Hindi naman pwedeng paano mo 'yan basahin? Hindi naman pwedeng awit, 'di ba? Awit 'yan, awit, ma'am. Awit. Hindi yan awit. Awit po yan, okay? So nagkahiwalay sila kaya hindi po yan halimbawa ng diptonggo. Next mga teachers, yung halimbawang babuyan. Yung babuyan, isulat nyo sa papel, okay? Sa mga self-review dyan, isulat nyo sa papel. Babuyan. Yung babuyan, maraming baboy, okay? Babuyan. So, iyan ba yung halimbawa ng diptonggo? Hindi. Okay, ang sagot diyan, hindi. Bakit siya hindi, ma'am? Magkasama na, meron naman doong patinig at malapatinig. Yes, meron. Ang kaso lang, kapag pinapantig mo yung babuyan, nagkakahiwalay po yung patinig na A at yung malapatinig na Y. Di ba? Nagkakahiwalay sila. Ba, bu, yan. Yung patinig na U, tsaka yung malapatinig na Y, nagkakahiwalay po sila, di ba? So, hindi po yun halimbawa ng diptonggo. Tandaan nyo ha, ang diptonggo, dapat hindi sila nagkakahiwalay kapag pinapantig-pantig natin sila. Okay? Nakuha nyo ba, teachers? O, sige. So, next na tayo ha sa cluster. Sa cluster teachers, dito po yung, ito po yung tinatawag ring kambal katinig. Again, kambal katinig teachers, na kung saan magkasunod na katinig sa isang pantig ng salita na maaaring makita sa tatlong bahagi, maaari sa unahan, gitna o hulihan ng salita. So, meron tayong halimbawa ng cluster. Makinig kayo. Sa cluster rin mga teachers, makinig ha, makinig. Sa clusters, kailangang hindi nagkakahiwalay ang dalawang katinig. Again, hindi magkakahiwalay dapat yung dalawang katinig kapag pinapantig natin. Dapat meron pa ring forever sa cluster. Okay? Halimbawa, teachers, dito tayo. Sa salitang dragon teachers, makikita natin, asan dito yung cluster, yung D at saka yung R, di ba? Dragon. So ngayon, kapag papantigin natin, dragon, kapag diba, magkasama pa rin sila sa isang pantig. So kaya, halimbawa po yun ang cluster. Nakuha nyo ba? Nakuha nyo? Hindi. Very good, nakuha. Next part, nagkakahima? Yung dalawang katinig teachers, nagkakahiwalay ba sila o hindi? Halimbawa, na ang yung cluster ha. Next mga teachers, ang salitang karton. Again, isulat nyo dyan, yung salitang karton mga teachers. Halimbawa ba yan sa katinig? Halimbawa ba yan sa cluster o hindi? Yung karton, isulat nyo. Teachers, isulat nyo, karton. Halimbawa ba yan ng cluster o hindi? Very good. Hindi yan halimbawa ng cluster. Hindi halimbawa ng cluster kasi yung karton, yung R, tsaka yung T, nagkakahiwalay po sila kapag pinapantig natin. Karton. Karton. Nagkakahiwalay yung R tsaka yung T, di ba? So, hindi na po yan kambal katinig. Nakuha niyo ba, teachers? Nakuha? Okay, very good. Next na tayo, teachers. Paris minimal. Again, Paris minimal tayo.
tumutukoy sa magkaparis na salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad sa pagbigkas maliban sa isang ponema sa magkatulad na posisyon. Makinig kayo. Sa paris minimal, teachers, may dalawang salita na magkapareho yung pagbigkas. Again, magkaiba ang kahulugan ngunit parehong-pareho yung pagbigkas maliban sa isang ponema na nasa parehong posisyon. Nakuha niyo ba? Okay. So, meron tayong halimbawa, ha? Meron tayong pasa, basa. Again, ano yun? Pasa, basa. Ang tanong, teachers, magkabariha ba yung pagbigkas nilang dalawa? Pasa, basa. Pareho ba? Hindi. Pareho. Di ba? Pareho yung pagbigkas. Kaya siya halimbawa ng pares minimal kasi pareho ang pagbigkas, magkaiba ang kahulugan. Pareho ba yung kahulugan ng pasa at basa? Hindi. Okay? Hindi pareho yung kahulugan, pero pareho yung pagbigkas maliban sa isang ponema na nasa isang posisyon or parehong posisyon. Yung P tsaka yung B. Okay? Nakuha nyo ba, teachers? Very good. Next, meron kabkap. Again, ano yun, ma'am? Kabkab, kapkap. Ngayon, ang tanong, pareho ba yung pagbigkas? Yes, pareho yung pagbigkas. Maliban sa isang ponema na nasa parehong posisyon. Pero pareha ba yung kahulugan? No. Kasi sa pares minimal, magkaiba ang kahulugan, ngunit magkapareho yung pagbigkas. Nakuha niyo ba? Very good. Yung titik, titig. Titik, titig. Pareho po ba yon? Yes, pareho po yon. Kaya siya halimbawa ng pares minimal. Yung dula. Dula, tula. Again, ano yun, ma'am? Yung dula, isulat nyo, dula. Play. Yung dula, tsaka yung pom. Tula. Dula, tula. Halimbawa ba yan ng pares minimal? Dula, tula. Halimbawa ba yan ng pares minimal? Yes, halimbawa po yun ng pares minimal. Okay? How about yung isulat dyan, yung tulay, tsaka yung isulat nyo. Tulay, gulay. Mga teachers, halimbawa ba yan ng pares minimal? Tulay, tsaka yung gulay, teachers, halimbawa ba yan ng pares minimal? Anong sagot nyo? Hindi. Again, hindi yan halimbawa. Ma'am, bakit hindi siya halimbawa? Ano lang yan, ma'am? Yung T tsaka yung G lang yung pinalitan dyan, ma'am. Yes, alam ko, pinalitan lang. Magkapareho lang yung salita, di ba? Maliban sa isang ponema. Sa isang ponema na nasa parehong posisyon. Ngunit mga teachers, ang pares minimal, dapat magkapareho yung pagbigkas. Ano yun, ma'am? Magkapareho ang pagbigkas. Bakit? Kapag pinibigkas po natin yung tulay, yung tulay, mabilis yan. Tulay, mabilis. Yung bridge, tulay. Di ba? How about gulay? Alangan naman sabihin yung gulay. Gulay. Ganyan ba yung gulay? Hindi. Yung tulay, mabilis. Yung gulay, mabagal. Kaya hindi siya pares minimal. Bakit, ma'am? Hindi magkapareho yung pagbigkas. Nakuha niyo ba? Magkaiba ang pagbigkas ng tulay, gulay. Tulay, gulay. Okay? So sa pares minimal, mga teachers, wag kayong padalos-dalos, ha. Again, wag kayong padalos-dalos, okay? Tingnan niyo muna, teachers, kung pareho ba yung pagbigkas nila. Okay? Hindi pwedeng, ay ma'am, okay lang to, ma'am, kasi T tsaka yung G lang pinapalitan, no? Pares minimal na po to, ma'am. Hindi ganyan diretso. Kailangan bigkasin niyo doon sa board exam. Bigkasin niyo kung magkapareho ba talaga yung tunog o hindi. Nakuha niyo ba, teachers? Okay, so dapat bigkasin niyo, ha, kung pareho ba yung pagbigkas ng dalawa. Next na tayo, teachers, dito tayo sa malayang nagpapalitang ponema. Again, malayang nagpapalitang ponema. So tumutukoy sa isang ponema sa malayang nagpapalitang ponema, tumutukoy po ito sa dalawang salita na kung saan may isang ponemang malayang nagpapalitan.
na hindi nababago ang kahulugan. Ano yung sabi ko? Sa malayang nagpapalitang ponema, malayang nagkakapalitan yung yung isang ponema sa isa pang ponema. Okay? Pero hindi nagbabago yung kahulugan. Ma'am, nalito po ako. So, ganito yun ha. Tingnan niyo yung halimbawa. Are today? Yes po. Ang tanong, nabago ba yung kahulugan? Marami sa malayang nagpapalitang ponema, nagkakapalitan yung dalawa or pwede mong palitan yung isang ponema, teachers, basta hindi lang nagbabago yung kahulugan. Nakuha niyo ba? Okay. Yung lalaki, tsaka yung lalaki, pinagpapalit-palit natin yung nagpapalit yung ano, 'di ba? Or nagkapalit yung lemang E to E, yung E to E, di ba? So, ang tanong ko sa inyo, teachers, nabago ba yung kahulugan o hindi? Hindi, di ba? Hindi, pareho pa rin yun, di ba? Pareho pa rin yan. Kaya siya, malayang nagpapalit ang ponema kasi the same pa rin yung meaning niya. Yung pa rin yung kahulugan, teachers, okay? Pareho pa rin yung kahulugan kahit you or o yung gagamitin nyo. So, that is malayang nagpapalitang ponema. Nakuha nyo ba? Okay. How about yung salitang tela, tsaka yung tila. Okay. Nakita nyo, malayang iba po kasi yung kahulugan ng tela. Yung tela, clothing po yan, yung cloth, di ba? Yung tela nyo sa suot nyo na damit, di ba? Tapos yung tila, teachers, tila, yun po yung pang-agam. Tila, uulan ngayon. Hala, parang uulan ngayon. So, yun yung pang-agam. Bawa ng malayang mesa. Sagot dyan. Hindi. Okay? Okay? Hindi yan malayang nagpapalitang ponema. Kasi, mas. Di ba? Yung mas. Okay? So, magkaiba po yung kahulugan nila. So, itong halimbawang mesa, misa, tsaka yung tela, tsaka yung halimbawa po yon ng Paris minimal. Kasi magkapareho yung pagbigas, pero magkaiba yung kahulugan. Nakuha niyo? Next, how about yung maramdamin? Okay? Maramdamin, tsaka yung madamdamin. Okay. Maramdamin, madamdamin. Ngayon, teachers, halimbawa po ba ito ng malayang nagpapalitang phonema? Halimbawa po ba ito? Hindi. Teacher, malayang nagpapalit? Hindi. Bakit? Yung maramdamin at madamdamin, sensitive. Yung madamdamin, yun yung with feelings. Diba? With feelings, with emotions, mga ganyan. So,
iba po yung kahulugan nila. Nakuha nyo ba? Okay? So, dito tayo sa ponemang suprasegmental. Again, ponemang suprasegmental. But before that, i-review muna natin. Ano nga yung ponema, ano nga yung teachers, tawag sa patinig tsaka malapatinig na magkasama sa iisang pantig. Hindi sa pwedeng paghiwalayin. Anong tawag doon? Very good, diptongo. Now, teachers, ano ang tawag doon sa dalawang kambal katinig or sa dalawang katinig na nasa iisang pantig na hindi sila pwedeng magkahiwalay or hindi sila dapat magkahiwalay? Ano yon? Ano ba yung tawag ko doon? Okay, nasa iisang pantig ha, hindi nagkahiwalay. Ano yon? Very good. Cluster po yon. Again, cluster po yon. Now, teachers, ano po nung tawag sa dalawang salita na magkapareho ang pagbigkas, ngunit magkaiba yung tunog? Again, magkaiba yung tunog, magkaiba yung kahulugan. Again, ulitin ko. Ano po yung tawag sa dalawang salita na magkaiba ang kahulugan? Magkaiba ang kahulugan, ngunit magkapareho yung pagbigkas maliban sa isang ponema na nasa parehong posisyon. Ano pong tawag nun? Very good. Ponema, ano yon? Ponemang, pares minimal yon. Ano yon? Pares minimal. Nakuha niyo ba? Very good. Pero how about yung dalawang salita na malayang nagpapalitan ng ponema na hindi nababago yung kahulugan? Very good. Malayang nagpapalitang ponema yon. Okay? So, dito na tayo, teachers. Diin. So, sa diin, mga teachers, ito yung lakas o bigat. Again, ano yung salita? Lakas o bigat. Okay? Lakas o bigat. Diin, stress. Ito yung lakas o bigat ng pagbigkas sa isang bahagi ng pantig ng salita. So, meron tayong mga uri ng diin, teachers. Again, first, ginagamitan natin, tuldik na pahilis. Tapos yung malumay, teachers, ito po yung mabagal ang pagbigkas. Ano yun, ma'am? Mabagal ang pagbigkas, ngunit walang impit na tunog sa hulihang bahagi. Again, mabagal ang pagbigkas at walang impit na tunog sa hulihang bahagi. Again, mabagal ang pagbigkas at walang impit na tunog sa hulihang bahagi. Kapag impit na tunog, ano nga yung tunog sa impit na tunog? Ganyan, okay? Ganyan. So, pinipigilan yung hangin na lumabas sa lalamunan mo. Pero sa malumay, mabagal at walang impit na tunog. Halimbawa, bunga. Meron ba siyang impit sa hulihan? Bunga. Wala, 'di ba? Malayang lumalabas yung hangin. Bunga. 'Di ba malayang lumalabas ang hangin kasi bakit? Ito yung pahilis tuldik na pahilis. Bakit? Impit ba siya? May ba siya? Wala, 'di ba? Tao, wala. Mabagal, tapos walang impit na tunog, that is malumay. Tandaan niyo, teachers, isulat niyo dyan. Yung malumay, teachers, nagtatapos or maaari po yung magtatapos sa patinig at katinig. Again, ang malumay, maaari po yung magtatapos sa katinig at patinig. Both, okay? So, tingnan niyo, teachers, malumi. Teachers, ang tandaan nyo lang dito, no? Na di nyo na kailangan, talaga, wag na kayo malito dito. Bakit, ma'am? Tandaan nyo na lang talaga yung mauri ng diin. Yung mga pangalan nila itself, nagsasabi na po yun kung ano sila. Ma'am, ano ibig yung sabihin? Halimbawa, malumay. Yung salitang malumay, mabagal siya, tapos walang impit na tunog. 'Di ba? Malumay. Walang impit na tunog. Next naman, teachers, yung malumi. Malumi. May impit na tunog ba? Malumi.
May impit? Yes, may impit na tunog. Bakit sa malumi kasi teachers, malumi, okay? Malumi, mabagal ang pagkabigkas tapos may impit na tunog sa hulihan. Parang yung pangalang malumi, parang yung salita ano yun? Ang malumi, nagtatapos siya sa patinig. Tandaan nyo mga teachers, yung impit na tunog, nilalagay lang po talaga yan sa patinig. Again, makikita nyo lang talaga yung impit na tunog sa patinig. Mga patinig lang yun, a, i, o, o. Ganyan lang talaga yun makikita. Nakuha nyo ba? Kaya kapag impit na tunog nagtatapos, hindi na talaga pwede dyan yung mga salita na nagtatapos sa katinig. Basta may impit na tunog, hindi na yan pwede sa mga kapag may impit na tunog, mga a, i, u, lang talaga yung mga salita na iyan. Nagtatapos lang sa a, i, u, or sa mga patinig. Nakuha niyo ba? So tingnan niyo dito mga teachers ha, luma. Mabagal ba yung pagkabigkas? Luma. Mabagal? Hindi. Yes, mabagal. May impit o wala? Luma. Ma. Yes, meron. Pinipigilan yung paglabas ng hangin sa lalamunan. Okay? Next, suyo. Luha. Sariwa. Dambuhala. Di ba? So, kumbaga, mabagal ang pagkabigkas at may impit na tunog sa hulihan. Malubilis. Ito po yung mabilis ang pagkabigkas ngunit walang impit na tunog sa hulihan. Again, mabilis ang pagkabigkas at walang impit na tunog. Walang impit na tunog. Diba? Okay. So, kung walang impit na tunog, maaari itong magtapos sa katinig or patinig. Again, magtatapos lamang ito sa patinig at katinig. Next, teachers. Tapos, sa mabilis, teachers, again, ano yun? Mabilis ang pagkabigkas, tapos walang impit na tunog. Tuloy-tuloy lang yung pagbigkas niya at walang impit na tunog sa hulihan. Okay? So, ito yon bato-bato. May impit na tunog ba? Bato-bato. Wala. Alangan na magbato-bato. Hindi yan pwede bato-bato. Okay? Bato-bato yan. Bato-bato, bulaklak, alagad, bumili, pating. Okay? So, mabilis, tapos walang impit na tunog. Mabilis po yan. Nakuha nyo? Okay. Next, ang maragsa. Maragsa, di ba? Maragsa, mabilis siyang bigkasin, tapos may impit na tunog sa hulihan. Maragsa, mabilis bigkasin at may sa hulihan or may impit na tunog sa hulihan. So, ang tawag po dyan at mayroon siyang impit na tunog sa hulihan. Again, meron siyang impit na tunog sa hulihan. Halimbawa, ngiti, tuko, yugto, dugo, butiki, kaliwa, paso, di ba? So, kumbaga, mabilis ang pagbigkas, may impit na tunog sa hulihan. Alam niyo ba, teachers, sa board exam, usually tinatanong, may ganitong question sa board exam. At ang tinatanong, or paano nila tinatanong yan, ma'am? Binibigyan nila kayo ng mga halimbawang salita. Okay? Ang mga salitang dagta, daga, bansa, tula ay halimbawa ng anong uring diin. Mga ganyan. So, tukuyin nyo, malumay ba yan? Malumi ba yan? Mabilis ba yan? Maragsa ba yan? So, yung daga, dagta, bansa, dula, ano yon? Maragsa yon. Maragsa, mabilis ang pagkabigkas, tapos may impit na tunog sa hulihan. Nakuha nyo ba? Okay, very good. Maragsa po yun. Next na tayo mga teachers. Next na tayo. Dito tayo sa tono or intonasyon or pitch. Pagtaas, nakuha niyo, teachers, wait muna. Nakasabay ba kayo dito?
O sige, i-drills ko muna kayo ha, para makita natin kung naintindihan nyo ba talaga. Sumagot Mabini. Mabini. Ano yon? Mabini. May impit na tunog ba? Wala. Mabilis ba? Hindi. So ano yan? Malumay po yan. Mabini. Alam nga na, mabini. Mabini. Hindi yan mabini, ha? Kutusan ko kayo dyan. Hindi yan mabini. Hindi yan mabilis. Wala rin yung impit na tunog. Alam nga na mabini. Mabini. Hindi yan pwede mabini. 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 So, kumbaga, malumay yan. Babagal ang pagkabigkas at walang impit na tunog. Nakuha niyo ba? Very good. Yung dagta, maragsa po yan. Again, maragsa po yung dagta. Nakuha nyo ba? Very good. How about yung hari? Hari. Yung salitang hari, mga teachers. Hari. Hari. Ano yan? Mabilis o mabagal? Hari. Mabagal. May impit o wala? Hari. Hari. May impit wala? Meron. So, ang salitang hari, halimbawa po yan ng malumi. Nakuha nyo ba? Malumi. Nakuha? Okay. How about yung, teachers, makinig kayo, yung walo. Walo. Alam niyo kung ano yung walo? Is yung pito, walo. Walo. Pito, walo. Yung salitang walo, yung 8. Walo. Ano yon? Very good. Mabilis po yun. Again, ano yun, ma'am? Mabilis. Walo. Alam na magwalo. Hindi yan pwede walo. Walo yan. Walo. Walo. Nakuha niyo ba? Okay, mabilis. Tapos walang impit na tunog. Mabilis po yan. Next na tayo, teachers. Dito na tayo. Dito mga teachers, nababago po yung tune or nababago yung kahulugan niya teachers, depende kung saan nyo nilagay yung yung diin ng salita. Okay? Yung intonasyon kumbaga. Halimbawa, tubo. Ang ibig kong sabihin niyan, pipe. Kasi yung pagkabigkas po diyan, malumay. Tubo. Tubo. So kumbaga, nababago ang kahulugan teachers depende sa pagbigkas. Okay? Depende sa paraan mo ng pagbigkas or depende kung saan ka tumaas or saan ka bumaba, yung intonasyon mo. Nakuha niyo ba? Next teachers, yung tubo. Pareho lang ba yung spelling? Yes, pareho lang yung spelling. Ang kaso lang, yung paraan ng pagtaas o pagbaba ng pagkabigkas mo, magkaiba. So kapag tubo, pipe yan. Pero kapag tubo, sugar cane yan. Sugar cane. Nakuha niyo ba? Sugar cane yan. Okay? Nakuha? Very good. So next naman tayo, antala. Ang antala, teachers, saglit na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe na nais ipahatid sa ating kausap. Okay? Ganito yon. Sa antala, nababago yung kahulugan ng pangungusap depending sa kung saan mo nilagyan ng kama. Okay? Saan nyo nilagay or saan kayo tumigil. Okay? Halimbawa, teachers, hindi. Puti ang damit ko. Again, hindi. Puti ang damit ko. Anong ibig sabihin nun? Very good. Ibig sabihin, puti yung damit niya. Okay? Puti yung damit niya. So how about, hindi puti ang damit ko? Hindi puti ang damit ko. So ano yung ibig sabihin? Hindi puti ang damit niya. Siguro iba yung kulay ng damit niya. Teachers, nakuha niyo ba yung antala? So ganito yung ilagay dito na pangusap. Si Mark Angelo, okay? At ako. Next mga teachers, si Mark ay tahimik lang. Angelo at ako. So tingnan niyo mga teachers, nababago ba yung kahulugan niya? Yes, okay? Yung kuwet, okay? Si Mark Angelo at ako, ilang tao ang nandoon? Dalawa, di ba? Dito mga teachers, dalawa yung tao nila. Dito sa unahang bahagi, dalawa yung tao. Si Mark Angelo at saka yung ako. Pero sa kalawang pangungusap teachers, si Mark
Angelo, importante talaga na lagyan natin ng tamang kuwit or tamang kuwit yung mga pangungusap na nais yung iparating sa inyong mga kausap, nais yung i-chat sa iyong mga kausap. Kasi nababago po talaga yung kahulugan depende kung saan nyo nilagay yung kama. Nakuha nyo ba? Okay, so saan tala po yan? Nakuha ba? Very good. Next na tayo, teachers. Next na tayo. Dito tayo sa morpolohiya or palabuuan. Again, morpolohiya tayo. Teachers, kapag sinasabi nating morpolohiya, ito po yung pag-aaral sa istruktura ng salita. Ito po yung pag-aaral sa pinakamaliit na unit ng salita. Again, maliit na unit ng salita. Morpolohiya po yan. Pero kapag ang tanong sa board exam mga teachers, ito yung pinakamaliit na unit ng salita. Anong sagot? Pinakamaliit na unit na salita. Anong sagot? Very good. Morpema po iyon. Again, morpema. Nakuha nyo ba? Okay, so bilisan na lang natin ito mga teachers. So itong salitang ugat, natanong to noong March 19. So kaya tandaan nyo, alam kong madali lang to para sa inyo, pero yung ibang nalito pa, tandaan nyo ha? Salitang ugat, ito po yung payak. Okay? Ang salitang ugat, tinatawag rin siyang malayang morpema. Ano yun ma'am? Malayang morpema. Yung salitang ugat, malayang morpema po iyan. Okay? Kumbaga, may sariling kahulugan na talaga yan. Malayang morpema. Nakuha nyo ba? Very good. Halimbawa, yung ganda, tao, alis. Meron ba yung mga panlapi? Wala. Okay, wala. Payak na salita lamang yan. Kung yung mga root word sa English. Root word sa English. Nakuha? Very good. Next, ang panlapi